nakunan ng babae sa Davao kung saan hinihintay nito ang kaibigan habang naglalakad sa itaas ng tulay ay may mabibidyoan din itong kakaiba. Kakaibang magbibigay kilabot sa kanila. Nang review nila ang footage, napansin nila ang isang shadow-like figure na nakasunod sa kaibigan nito. Umani ito ng iba't ibang komento sa kung ano nga ba talaga ang strange dark figure. May mga nagsasabing sa itong headless dark spirit. May mga nagsasabing ito rin ang Grim Reaper o si Kamatayan. Ayon naman sa mga skeptic ay ito mismo ang anino ng lalaking naglalakad. Pero paano nangyaring nasa likuran niya ito na naglalakad rin? So ano sa palagay mo ito, Multi? May idea ka ba sa kung ano nga ba talaga ang strange dark shadow na nakasunod sa lalaki? Ang video ito ay na-record gamit ang isang cellphone na nakatutok sa isang CCTV footage. Ang footage na ito ay talagang kakaiba at nagbigay ng takot sa mga nakapanood nito. Pero ano nga ba talagang kakaiba sa footage na ito? Nakuna nito sa Plaza Glodadela, somewhere in Mexico. Sa paglipas ng mga taon ay marami sa mga taong nakakapunta rito ang nakaka-experience ng kakaibang pangyayari mula sa mga trabahante at visitors nito na laging nakakakita at nakakarinig ng batang nagtatatakbo o naglalaro sa kalagitnaan ng gabi. Isang gabi bago tuluyang magsara ang establishmento ay biglang may nakita ang guard na batang nagtatatakbo along the hallway. Kaya naman tinignan nila ang CCTV footage at labis silang nangilabot sa nakita nila. Ve que aquí se mete en la pared. No. Fíjate, subió el pie. Bigla na lamang naglaho ang bata na tila ba tumakos sa nakasaradong pintuan ng hallway. Dahil rito ay dinispatch ang security guard upang puntahan ito at makita ang bata. Pero mas naging katakot-takot ang susunod pang mangyayari. ¿Te fijas? No, ahí se va a meter, espérate. Adelante chicos, déjalo. Joven, para los 38 acaba de hacer el número de caballo de Diego Ponti que Mira. cerraron que hasta mañana a las 7. Ay, no mames. No, ¿y sabes qué? De esa manera. O sea chicos, 91 el... Minuksan ng security guard ang nakalak na pintuan pero hindi nyo makita sa loob ang batang nagpakita sa CCTV. Pero ang nakapangingilabot ay habang pinapanood sila ng mga trabahante ay biglang lumitaw ang ulo ng bata. Nakitang kita sa CCTV. Tumagos ito sa wall at hindi man lang napansin ng security guard. So ito nga kaya talaga ang multo ng batang laging nagpapakita sa establishmento. Ano sa tingin mo? Sa bidyong ito nakatayo ang magkakaibigan sa labas ng isang abandonadong building. Wala silang kamalay-malay nang biglang ito ang makukunan nila mula sa itaas. Ang sinasabing tila ba isang multo ay pinaniniwalaan nilang isang plastic lamang na naka-attach sa cable wire na makikita. Pero kung ito ay plastic lamang na nakasabit sa cable wire, pagmasdan mo ang susunod na mangyayari dahil talagang hindi nila may paliliwanag ang mga matutunghayan pa nila. Panoorin mong maigi ka, Multi.
Kung ano man ito ay palutang-lutang lamang ito sa ere. Pero ang pinagtataka nila ay walang tao rito. Ang katakataka pa ay bigla na lamang itong naglaho na parang pula nang tinawag nila ito. Tila ba napansin nito ang mga lalaki at bigla na lamang itong naglaho. Walang kaidea-idea ang mga lalaking ito at maging mga viewers sa kung ano ang imaheng nasaksiyan nilang palutang-lutang sa itaas ng abandonadong building at sa kung paano ito biglaan na lamang naglaho na parang bula. Gaya ng ibang video ay nanatili na lamang din itong misteryo. Ikaw, ano sa palagay mo ito? October 20, 2024, isang video ang nakapture sa loob ng classroom na nagbigay kilabot sa mga estudyanteng nakapanood nito. Ang video ito ay naipost ng isang teacher na nagngangalang si Simon. Gusto niyang i-share ang nakakapangilabot na video ito na nakunan sa loob ng room na pinagle-lecturean nito. Bihira lamang nitong i-check ang CCTV camera pero kailangan niya itong gawin dahil sa complaint ng isa sa mga estudyante nito na binubuli ito ng kasama. Kaya naman upang malaman kung sino at totoo ito ay kichinek nito ang camera. Pero iba ang natuklasan nito dahil around 10 PM ay nakareceive ang camera ng movement. Nakapagtataka ito dahil sarado na ang loob ng paaralan sa ganitong oras. Inakala niyang may magnanakaw na nakapasok. Umaring janitor na naglilinis. Pero laking takot at kilabot niya nang ito ang mapanood niya. Napansin mo rin ba? Well, habang nagro-rotate ang camera ay isang white silhouette ang makikita sa pintuan ng classroom. Nang may spatan nga ito ng camera ay bigla nga itong tinutukan ng camera at tumigil ang pag-ikot nito. At hanggang sa bigla na nga lang itong unti-unting naglaho. Ayon sa lalaki, hindi na nakitang muli ang misty apparition. Pero ayon sa ibang mga viewers ay kaya naman patuloy pa rin sa pag-ikot ang camera ay nadidetect pa rin ito ang misty apparition na gumagala sa paligid. Sa ikalawang pagkakataon ay muli na naman itong naispatan ng camera pero naglaho rin ito. At di na muling nakita pa. Naniniwala si Mr. Simon na isa itong kakaibang entity na namamahayan sa loob ng classroom niya. Pero ano nga kaya talaga ito? Ano sa palagay niyo, Kamulti? At bakit nandito ito sa classroom? Ang babaeng ito ay nagtatrabaho sa isang hotel na makikita sa Peak, Illinois. Di umano ay lagi silang nakaka-receive ng complaint patungkol sa isang kwarto na makikita sa hotel. Okay, so I'm here at work tonight, and we have workers that work on the railroad. I checked in them, and the second floor is where they usually go, because that's where all the king suites are at. Well, they're all saying, please don't put me in room 205. I'm like, okay, what's wrong with 205? And not one of them would tell me what was wrong with 205. So, how about me and you, all of us, go up to room 205 and see why no one wants to rent that So room. pumunta na nga si Tracy sa misteryosong room 205 habang kinukunan ito ng video. Okay, walking up there now. Going up the steps. It's like really cold in here though. Like, really cold. And the air's not even on.
I mean, I don't see anything. So maybe we can sit. Yeah, the air and stuff's not on. Maybe sit in the dark. See if we can hear something. I don't know. I don't know what else to do. I'm gonna probably lose all my views for my people watching, but okay, let's do this. Oh, God. All right, no, I'm out. Ngayon nalaman na nga ni Tris ang dahilan kung bakit ang room 205 ay talagang kilala. Ramdam nito ang kakaibang temperatura sa loob. Napakalamig rito. At nang patayin nito ang ilaw ay bigla niyang narinig ang mga salitang, "Hey." Oh, God. Oh, God. Oh, God. All right, no, I'm out. Okay. I guess I just got my answer. Oh my God. Going back to the front. Kahit nalabis na nang ilabo si Tracy sa insidente ay sinabi pa rin nito na muli siyang babalik upang mag-imbestiga sa room 205. Ang video ito ay nakunan sa isang hallway ng ospital na post ito sa Reddit noong 2020. Di umano ang babaeng ito ay nasa hallway at habang may iniintay siya ay kinukunan niya ang paligid. Nang out of nowhere ay biglang may makapture nga ito. Mag-isa lamang ang babaeng nakatayo sa hallway ng ospital. Well, yun ang inaakala niya. Pero malinaw sa pamilya ng babae na hindi lang ito nag-iisa dahil meron palang nakuna ng babae na hindi nito napansin. Panurin mong maigi ang footage. Matapos niyang i-check ang gumagalaw sa hallway o wala naman itong nakita. Well, kung mahirap mang sabihin kung ano ang imaheng ito ay ayon sa mga viewers, ay isa itong paranormal. Tila ba isa itong mukha? May mga nagsasabi ring may katawan ito. Maaaring isa lamang itong case ng pareidolia. Pero kung ganun man, bakit ito gumagalaw? Bakit tila ba may umiihip sa buhok ng babae? At ang creepy atmosphere na bumabalot rito ay talaga nga namang nagbibigay ng goosebump sa mga nakakapanood nito. Well, gaya ng ibang video ay naging misteryo din ang video ito at naging palaisipan sa kung ano nga ba talaga ang nakunan. Ang babaeng ito ay nagpo-post ng mga video patungkol sa anak nito sa kanyang TikTok. Pero karamihan sa mga video nito ngayon ay mga kwento niya patungkol sa kapapalagang nararanasan niya. Ayon sa babae, simula pa ng bata siya ay meron ng dark presence na sumusunod sa kanya. Kadalasan niya itong kausap noong bata pa siya na nasa closet. At nang tinatanong siya ng mga magulang nito sa kung sino ang kausap nito, ay sumasagot na lamang siya na isang batang babae. Magpagayon pa man na hindi naniniwala ang mga magulang nito dahil wala silang nakikita. Pero sa mga video ito na mapapanood mo ay talagang magbibigay sa'yo ng palaisipan. It's late and I'm hearing voices in the kitchen. It's just me in here. I'll show you. Sounds like something's banging out your washer. Bigla na lamang siyang may naririnig na ingay sa kitchen at habang papunta siya rito ay biglang boses ang narinig nito at footstep na papunta sa kanya.
Tila ba papalapit sa kanya ang footstep kaya naman agaran siyang napatras. Naniniwala siyang nakunan niya ang espiritu ng bata na dating nagpapakita sa kanya. Isang gabi ay nag-set up siya ng kamera na nakatutok sa isang silid upang makuna ng mga naririnig nito. At sa hindi nga inaasahan ay biglang ito na nga ang magka-capture at marirecord ng cellphone nito. Watch closely. Nakunan sa silid ang isang dark figure na unti-unting umangat at naglaho. Malabong isa itong tao dahil napakabilis nito. Ang pitch black color nito ay tila ba nagpapayawatig na isa itong masamang entity. So ito rin kaya ang entity ang nagpapakita sa kanya noong bata pa siya. At ngayon muling nagbalik at sa anak naman nito balak magparamdam. February 28, 2025, ang babaeng ito ay nai-record ang balon ng anak nito nang biglang may gawin itong nakapangingilapot. It's doing it again. It stopped. Sa hindi malaman na dahilan ni palutang-lutang ang balon papunta sa isang basement. Well, kung sa tingin mong walang nakakatakot sa balon na ito at normal lamang ito, ay magtataka ka sa malalaman mo. Ayon kay Rachel, ang balon ay laging tumitigil sa harapan ng basement at pumapasok lamang ito kapag sinundan ito ng anak niyang lalaki. Andrew. Kung ang balon ay laging tumitigil sa entrance, ay sa pagkakataong ito makikita ang papasok na ang balon sa loob habang sinusundan ng anak nito. Maaaring isang draft o near flow ang nagiging dahilan ng paglutang ng balon at pagpasok nito. Pero ang nakapagtataka ay bakit palagi itong nananatili sa harap ng pintuan kahit na nakabukas ito. Ang balon ay palutang-lutang at papunta lamang sa iisang direksyon. At ito ay ang harapan ng basement na hindi nagme-make sense kay Rachel. It stopped at the basement door again. Pero hindi pa rito nagtatapos ang pangyayari dahil recently around 9:30 PM ng gabi ay biglang ito ang makakapture ni Rachel. Quiet! Maririnig ang pagtahol ng aso na tila ba may nakikita sa balon. Quiet! Kung hindi ka natakot sa unang insidenteng nakita mo ay talagang mangingilapot ka nga nang biglang ito ang mangyari. Unti-unti ay lumulutang ang balon paakyat towards Rachel. Nang tuluyan na nga itong makakyat sa hagdanan ay bigla na lamang itong tumigil. It defies the law of physics dahil tuluyan na nga itong tumigil at ang nakapangingilapot pa ay maririnig ang asong patahol-tahol na tila ba takot sa balon. Quiet!
Ngayon ay sigurado silang may hindi tama sa balon at dapat na nila itong itapon. Magpagayon pa man ay hindi pumayag ang anak nilang itapon ito. Hinayaan na lamang nila itong manatili dahil lilipas din ito at sisingaw rin. Magpagayon pa man ay merong mangyayaring talagang magbibigay kilabot kay Rachel na talagang magbibigay ng dahilan sa kanya na itapon ng tuluyan ng balon. Dahil isang gabi, makalipas ang 2 araw, ay ito ang nakunan at nakita niya. Mula sa itaas ng staircase, sa gilid ng pintuan, sa itaas nito ay makikita ang isang forehead na nakadungaw. Labis na nangilabot si Rachel at napasigaw sa nakita nito. Kung pagmamasdan ngang maigi ay isang figura ng tao ang siyang nasa itaas. May kita ang forehead at ang mga mata nito. Kung hindi man sila masyadong kumbinsido na maaaring may kapapalagan sa balon, pero ang isang ito ay talagang nagbigay ng kilabot sa kanila. Tila ba someone or something ang nagtatago sa loob ng basement. Maaari ding ito ang dahilan ng paglutang-lutang ng balon at palagi ang pagtigil nito sa mismong pintuan kung saan nakita ang imahe. Simula ng pangyayaring iyon, inapa siya na nga si Rachel na ilak ang pintuan at hindi na ito muling buksan pa. Pero ano sa tingin mo ang nangyayari sa loob ng bahay nila? Ano o sino ang nakita niya? At ano ang talagang pakay nito sa anak nila? Gaya ng ibang video napapanood natin ay nanatili na lamang din itong misteryo. Sa video ito makikita ang isang maliit at cute na batang babae na nakikipag-usap sa cabinet habang kinukunan nito ng video ng mama niya. Para sa ina ng bata na si Amanda ay isa itong maganda at nakakatuwang pangyayari dahil ang kinakausap ng anak nitong babae ay mga remains ng namayapa nitong ina. Isang buwan pa lamang itong namayapa kaya naman nang makita nito ang anak na babae ang kinakausap ito ay labis siyang natuwa. At the time of the recording ay hindi napansin ni Amanda ang nakunan nito pero nakita mo rin ba? Isang dark silhouette ang mabilis na dumaan na nakunan ng camera habang nakikipag-usap ang anak nito sa remain ng mama niya. Naniniwala si Amanda na isa itong senyales na ipinakita sa kanya ng nanay niya na naririto pa ito at handang bantayan sila. Magpagayon pa man ay may mga nagsasabing that was something else at maaaring iba ito. Pero malaki ang paninindigan ni Amanda na ang nakunan niya ay ang mismong nanay niya. Pero ikaw, Kamulti, ano sa palagay mo? Ang video ito ay naipost ng isang TikToker at nakunan niya sa isang daanan. Di umano ay habang naglalakad ito ay bigla na lamang tumambat sa kanya sa di kalayuan ang isang imaheng nakasuot ng itim na robe. Nakatayo lamang ito sa gitna ng daanan at hindi gumagalaw. Samot-saring komento ang inabot nito, di umano ay kung sila ang nakakita nito ay nagsitakbuhan na sila at maaaring nagising na ang mga kapitbahay sa lakas ng sigaw nila. Pero napansin mo rin ba? Wala itong anino.
Well, as you can see, ay bigla na lamang itong naglakad. I can say that this is not a paranormal thing. Maaaring nagtitrip lamang ito o nananakot. O maaaring membro ito ng isang kulto. Sa bidyong ito, makikita ang isang lalaking binabagtas ng isang talon. Nakita mo ba, Kamulti? Habang nilalakad nito ang paligid ng mahabog na talon, ay biglang may naunan sa likuran nito na nakasunod sa kanya. Isang dark resembled human figure ang makikita ang sumusunod sa kanila. May mga nagsasabing maaaring isa itong maligno o tagabantay ng talon. Unfortunately ay hindi natin alam at di ko rin nakita ang original source nito. But either way, ano sa palagay mo? Totoo kaya ito maligno o bantay ng kaligtasan? Viral ang short clip na ito na nagpapakita ng isang lalaki pumasok sa isang kuweba na may pagkalaki-laking ahas. Hindi man lang ito natakot at sinubukan pang mas lapitan ito na isang maling pagkakamaling gagawin niya. Bigla na lamang siyang inatake nito at dinala sa kailaliman ng tubig ng kuweba. But don't you worry mga kamulti, dahil lang napanood nyo ay sadyang gawa lamang ng CGI. Talagang mas nakakatakot na ang kayang gawin ng modernong teknolohiya dahil kung minsan ay hindi mo na alam kung ano ang totoo sa hindi. Kung minsan ay may mga bagay nga talaga sa mundong ito ang hindi kayang ipaliwanag at kung minsan ay magpapakita pa ito mismo sa iyo. No, posta, boludo, posta. Pobrecita. Mira, mira, mira. Boludo, vení, mira. Es una negra. Vení, boludo. Umani ito ng iba't ibang komento na di umano'y edited lamang ito at merong cut sa video. Pero ikaw kamulti, nasa iyo ang husga kung may napansin ka bang kakaiba. Either way, isa nga kaya itong multo o maaaring gaya ng sinasabi ng iba, edited lamang. You will be the judge. Ito ay video ng maliit na batang naglalaro sa loob ng isang kwarto at ayon rito ay kinukunan ng bata ng nanay nito. Sa unang tingin ay mukhang normal lamang ang lahat, pero pag na-review mo ang footage ay talagang magtataka ka sa kung ano ang nakunan. Ayon sa babae ay naisend ito sa kanya dahil sa kakaibang video nitong natuklasan na nga bang kinukunan ang maliit nitong pinsan. How mommy take out the stuff look like this? Take it out. Come on. Habang kinukunan ng babae ang anak nito ng video ay may nakunan nito. Nakita mo bang maigi? At exactly 17 seconds in the video ay makikita ang isang dark figure na mabilis na dumaan. Pag na-slow-mo mo ang video ay mas magiging visible ang imaheng nakunan ng babae. Kung mapapansin mo nga ay tila ba may katawan nito, pero something strange is missing. Yes, kamulti, wala itong ulo.
So kung walang tao sa loob ng kwartong ito maliban sa mag-ina, ay sino ang nakunan nila mabilis na dumaan? Gaya ng ibang video ay walang kasagutan ang isang ito at hindi rin alam ng mama ng bata kung sino o ano ang nakunan niya. Ang mga ghost hunter na ito mula sa Ghost Theory YouTube channel ay pumunta sa isang abandoned house na makikita somewhere in UK. Ang bahay na ito ay talagang marupok na at talagang nakapangingilapot. Kaya naman ang dalawang investigator ay pumunta sa mismong bahay at nag-set up ng mga camera. I mean, the seats as well. I thought the seats looked more like the 60s than it does. It's weird, isn't it? Airing cupboard. Like, That stinks. and even the curtains are very 60s, but It's just a house full of things from different eras. yeah. It's really odd. It's like things they were living in the 90s, but their belongings were from the 60s. Yeah, What are these? Put there by explorers. they are potions. I don't think they are. I think that's an egg cup. I think you should drink one and see what Have happens. a drink an egg cup. Drink an egg cup. Nagpatuloy sila sa pag-explore ng bahay hanggang sa makarinig sila ng boses. Pahiwatig na hindi lang sila ang naroroon. I don't understand. But why are there... That was weird. I can know there's an aeroplane, but it sounds like something just got dragged in. We're not exactly quiet, are we? It doesn't matter. There's not. It sounded like something inside. Did it? Like that. Dito na nagpasya ang duo na gumamit ng paranormal devices upang makipag-contact sa any presence na nasa loob ng bahay. Pero wala naman sila masyadong nakuwang ebidensya. Dahil sa gabing-gabi na nga ay nagpasya na nga silang itigil ang investigation. Pero ramdam nilang hindi pa tapos ang investigation nila, kaya naman makalipas ang ilang linggo ay muli silang bumalik. At sa pagkakataong ito ay talagang kakaiba na ang enerhiya na nasa loob ng bahay. Hello? Someone's living here. Someone's got to be living here. Off, are they? Because we've moved that table back. That was out the way. Off. No. All the curtains are drawn and the doors are shut. That's someone in that room. There is someone in that room. They're not living here as they're supposed to. If there's someone just staying here, we will leave you alone. Can you just say that you're here and we will go? We're just explorers. We need to look. Yeah, can you take that then? Yeah. Because I'm just gonna... Hello, I'm just gonna open the curtain if there is someone in there. There's a f***ing mattress there and everything. Okay, that's not right. Pagpasok pa lang nila sa bahay, alam nilang nagsigalawan ng mga gamit dito. At sa pagpapatuloy nga ng investigation nila, nakakarinig na sila ng mga ingay na hindi nila may paliwanag. Inakala nilang merong ibang taong nakapasok sa loob ng bahay. Pero habang patuloy sila sa pag-explore, ay may madidiscover silang nakapangingilapot. What? Okay, there's no one here. There's no one. Me. The hell? What the f***? What's going on? What the hell? So how did that happen? There's no breeze. How did that happen?
How did what happen? This? I have no f***ing idea. I am so On the confused, inside. but I'm convinced there is no one here. I'm convinced there's no one here. Nag-set up na nga ito ng dalawang baby monitor at hindi niya alam na merong ngang mangyayaring kakaiba. It's silent tonight, so it's great. What? There's someone outside. I definitely heard someone outside. I heard that. Hindi na may pagsabahala ng lalaking narinig niyang ingay somewhere sa bahay. Sigurado siyang may naglalaro sa kanila. Kaya naman upang malaman ito ay nag-set up siya ng camera na nakaharap sa bintana upang makita ito. Pero instead ay mas magiging kakaiba pa ang mangyayari. It's now been a couple of hours and now I've just heard someone outside. There's someone out there. There has to be someone out there. I need to put my light on. And they want to come back in because they want to go to sleep or something. Unless it's not. Unless it's f***ing paranormal. Well, what I'm gonna do is leave this here while we go back in there a second. I'm just gonna back up. Shh. Joe. Did you hear that? No. Someone's just tried to come through the door. What? Someone's just tried to come through the door at the other end. The latch just went. Seriously. Confident pa ang dalawa na may makakapture sila sa labas. Pero ang confident na nararamdaman nila ay mapapalitan ng kilabot nang biglang ito ang maririnig nila. I heard that. There is low bass knocking coming that way. I can hear that. Do you want us to leave? Yeah, okay. Hello? We're just urban explorers. Don't like that at all. Tell me that's paranormal. It's paranormal. Like, Do you know, that's making me jump, but it's also making me like, okay, there's just someone coughing about then. Do you know what I mean? You just, okay, now what yeah, then? yeah. I've got a f***ing camera down there. Go see him. Wait, no, you think it's somebody? There's no fucking way that they can go stood there punching that. If there's someone there, they're still there because you would hear them walking away. Look, actually a gap as well. Oh, they There can is. see us. There's a shadow. No, it is a gap. There's a gap. Look, hang on. I'm turn my light off. Turn this back onto colour. Oh yeah, you can see us. Yeah. Listening to us as well and just... Hmm. Wait, There's someone out there f***ing with around with it. what we're doing and... It makes me annoyed now. I get irritated. Dahil sa nagiging irritable na nga ito sa mga nangyayari at piling niya ay pinaprank lamang sila ay nagpa siya na nga itong sumilip. Yeah. Hello?
Do you see them? No. Of course you fucking don't. I need to go and have a look around the building. Really feel safe to me. If it's someone f***ing around. If it's you, if there is a spirit, and it's you making these sounds, can you inside the building? I asked you before if you want us to. There's nothing. There's nothing there. There is no one out here, Joe. I accidentally stopped recording there. Holy sh**. Elliot. Right. No. What did you just? What did you just? There's no one here. Either I'm coming back out, or you're coming back in because something is just fucking slapping outside. I'm coming back in because I'm so jumpy now. there's no one out here. I've just gone around the entire. I've just accidentally stopped recording myself so much. Why am I not even recording in this? Something is quite right about No, right? this. No. It sounded like someone just smacked one of these doors. A door here or a cupboard in there. But I was walking around. So something's just smacked something while you're outside? Isang ghostly knock ang narinig ni Joe na nagpakilabot sa kanya. Kaya naman agad niyang pinaakyat si Deli. So sino o ano kaya ang nagpaparamdam sa kanila? May ideya ka ba sa haunted house na ito, Kamulti? Ito ay nakunan sa Kirov Highway ng Russia kung saan isang mag-asawa ang nakakapture ng kakaiba mula sa dashcam nila. Sa katunayan ay na-broadcast pa ito sa isang local news dahil sa kakaibang encounter na ito. Well, ito ang footage at pagmasdan at panoorin mo ang maigi. Там мужик на дороге стоял. Out of nowhere, isang imay ang biglang lumitaw sa harapan ng sasakyan na talagang nagpakilabot sa driver nito. Naniniwala ang mga viewers na hindi ito isang tao lamang at maaaring isa itong totoong paranormal. Lalo na't hindi man lang ito gumalaw at bigla na lamang lumitaw sa harapan ng sasakyan. Isa lang ang malinaw sa mga viewers nito, hindi ito tao at isa itong ebidensya ng paranormal na nakunan ng dashcam. Ang The G Team Paranormal Investigators channel na ito ay nag-iimbestiga ng mga paranormal events at mga kababalaghan. Back in 2019 ay nakareceive si Paddy ng mga manika mula sa kaibigan na di umano'y may dark energy. Kaya naman nagpasya siyang itago ito malayo sa bahay niya. Magpagayon pa man ay meron siya mismong pagmamayari ng haunted doll. Isang gabi kasama nito ang anak na babae at ang kaibigan nitong si Heather. Sa gabing ito ay nagsagawa sila ng investigation gamit ang spirit box at habang nagtatanong sila sa manika ay biglang may mangyayari. Bigla na lamang gumalaw ng paunti-unti ang maliit na manika habang sinasagawa nila ito.
give you guys a chance to rebuild up your strength, because I noticed that the responses become like weaker, you know. They use up a lot of their energy. I've been trying to pay attention to these dolls as we've been doing this to see if I see anything. Focusing on the big one and those for some reason. Why do I feel like, see where I'm sitting, I probably see it better than you guys, but I feel like the doll on the far right wasn't quite that looking. It's This almost one like here? it's in the red This dress. one? I feel. Don't you feel like it's kind of turned? I can see her face and I can't now. Yeah, it's. Oh, I wait don't a know. minute. And now that you were paying attention to the dolls, I see that. It looks like it's actually turned. I swore. I'll have to rewind this. Yeah, because when she introduced them, I was looking at him and I saw the red one's face. Really? Now. Oh, I think you're right. We're gonna have to go back and look at this footage and Although I was see. leaning different, Yeah. but so I can see it here, but I don't know. So it's like maybe she's moved. See, I wasn't really paying much attention to her I either. just noticed it when you were talking about the dolls. I started looking at them. I'm like, wait a minute, that doll right there is turned wow. that way, like it's facing you Oh now. my God! You know what? I think you're right, Heather. We got to go back and look at this footage because I think you're right. Over the course of 11 minutes ng pag-iimbestiga nila ay bigla na ngang gumalaw ang manikang nasa karton. Napansin nito ni Heather at ng kaibigan nito. Pagayon pa man ay nagpatuloy pa rin sila sa session. Pero sa pagkakataong ito ay may mangyayaring hindi nila inaasahan. Okay, so that was pretty interesting. I really don't know what to make of these dolls. I know that they all are haunted dolls. I'm pretty much 100% sure now that they are all haunted for sure. I mean, we already know that the big one is because we've seen her move in my office. All you fans have seen her do something. I'm not taking her with me when I move, so if any of you are interested in the doll, please let me know, because I don't want to keep her, but I'd like her to have a good home. I mean, if there's somebody out there that's interested. I don't... Did that thing just move? Oh my god. Oh my God, are you f***ing kidding me? Her freaking face just moved towards you. Oh my God, Heather. Like that legitly just moved. Oh my God. Clay, did you see that? At first. You said you're not taking her with you? What Oh my the God. is that? I don't know, I just I heard just that. heard a girl's voice. Are you serious? That wasn't one of you? No! Oh my God. Oh my God. my She God. really just f***ing move? Her face. Oh, hell no. What the hell, Mom? Oh my God. Heather, I got the cold chills from the top of my head to Yeah, my I have- freaking toe. Oh my God. What the hell? Unti-unting gumagalaw ang manika pero hindi nila ito napapansin. Magpagayon pa man ay nang sabihin na nga ni Paddy na ayaw niyang itago ang manika at gusto niya itong ibigay ay biglang lumingon ng marahan ng manika patungo sa kanya. And moments later, a disembodied voice suddenly calls Clay, out. did you see that? At first. When you said you're not taking her with you? When you said you're not taking her with you? When you said you're not taking her with you? Oh my God. What is that? So may sa demonyo kaya ang manikang ito. At kung ako ang tatanungin ay hindi ko ito gugustuhin panghawakan o itago man lang. Ikaw, gugustuhin mo pa. Isang lalaki ang nagtatrabaho sa isang storage facility. Wala siyang kaalam-alam na meron pala siyang makakasama roon. One day, nasign siya sa night shift at habang nasa loob siya ng facility, ay biglang ito ang mangyayari. Huwag kang kukurap. Oye, por esto les digo que a mí no me gusta quedarme en la oficina solo. La neta, qué mala onda, güey, que se fueron, güey. Les pedí que me esperaran y ya me habían pasado cosas. La neta, no se vale. En una oficina de México se den cosas paranormales constantemente. Uno de los empleados captan video de los impactantes eventos que ahí ocurren. Vamos a verlos.
Güey, yo por esto les digo que a mí no me gusta quedarme en la oficina solo. La neta, qué mala onda, güey, que se fueron, güey. Les pedí que me esperaran. A mí ya me habían pasado estas cosas. La neta, no se vale. Güey. Ahí va. ¡Ey! ¡Ay, güey! ¡Ey! ¿Quién anda ahí? Le voy a marcar a la policía, ¿eh? Esto es propiedad privada. ¡Ay, güey! ¡Ey! ¡Ey! ¡Tú, ven acá! Yo ya voy a pagar todo y yo ya me voy. La neta no es justo, güey. Ustedes me vuelven a hacer esto y yo les renuncio, güey. Ya vámonos a dormir. Yo no estoy para estos jugueteos. Hasta el vecino tiene que venir. Bueno. Ay, güey. No. Ay, güey, vamos ya. Strange, unexplained events ang mga nararanasan nito, and yet, you find no answer for this. Pero ang mas nakakatakot rito ay ayon sa source natin, ay tinanggal siya sa trabaho ng boss nito. Pero ikaw, Kamulti, ano sa tingin mo ang nangyayari? Totoo kayang merong dark entity, spirit, o multong naglalaro sa kanya? You decide. Well, ang masusunod na video ito ay talagang scary, I think. Pero galing ito kay Nooks Top 5 kung saan nag-compile siya ng mga funny, scary videos. Nakakalive mo sa unay multo. Pero matatawa ka pag nalaman mo na kung ano nga ba talaga ang dahilan. Kaya naman tumuto ka lang at panoorin mo ang video ito at tandang mangilabot. Matawa or basta panoorin mo na lang. Okay, my dog is acting really weird. Just growling into the new baby's room. But there's nothing in here. Just freaking out over nothing. Concerning. She keeps growling at it. Yeah, something in this room is really freaking her out. Yeah. Something in this corner. Could it be the cat in the bassinet thingy? Timber? Are you in the bassinet? You're freaking out the dog? Walang hiya, pati ako na biktima. Akala ko may multo, isa lang palang pusa. Pero sa susunod na video ito ay kakaiba naman. Kung ang multo ay sumasanib sa tao o sa mga hayop. Well, kakaibang isang ito dahil sumanib ito sa isang skeleton. Whatever is in this little dummy, you need to leave. We don't want you here. Go. You never went that far. You never went that far. Kung napanood mo ang nagsasayaw na kalansay, finally, kakaiba rin ang isang ito. Bro, tell me why it is I'm sitting here watching Nuke's Top 5. Can you hear it? Both my twins are sleeping on the couch, soundly. Do it again.
this. I've got full goals. Well, habang nanonood din na Lucky na Nook's Top 5, bigla na lamang siyang naka-experience ng paranormal events. Sana all pinapanood ang video. By the way, ano sa palagay mo ang mga nangyayari? Matatawa ka ba o matatakot sa mga video ito? Kung matagal ka na sa channel natin, malamang kilala mo na si Smug Puppy na nakakaranas ng mga kababalaghan sa loob ng bahay nila mismo. Hindi nila may paliwanag ang mga ito, kaya naman sa pagkakataong ito ay gumawa sila ng investigation gamit ang K2 meter. At habang isinasagawa nila ang investigation ay isang nakapangingilabot na pangyayari ang mararanasan nila. Watch closely, Kamulti. We have captured one of the most scariest videos ever today. I'm still a bit shaken. This is what my dad's camera caught of my reaction. Dad? Dad? Oh my god. Dad? Dad? And this is what my camera caught of my dad. Oh, you roasting? What are you on about? Got a headache as well, but a really bad one, come on. Freezing. Oh, really chilly. I'm roasting. You alright? Yeah, hey. You alright? Dad? 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 Oh my god. Dad? Dad? The head. What are you doing? What have you done that? Why have you just shouted that at me? Shouted, stop shouting, I've got a headache. Oh my god, what are you doing? I haven't shouted. Yes, you have. You just shouted, get out. I haven't. And your face looks so different. Habang isinasagawa nila ang session ay bigla na lamang nanahimik ang tatay nito. Nag-iba ang mukha at mata nito ay tila ba tumirik. Kaya naman nagtaka ang anak nito at tinawag pa ito. Ngunit hindi ito sumagot. Maya't maya pa bigla na lamang itong sumigaw ng pagkalakalakas at dito na tumilapo ng K2 meter. Oh my god. Dad? Dad? So, sa tingin mo ang nangyari? Sumanib kaya ang entity na sinusubukan nilang i-communicate? O maaaring isa lamang ito elaborate hoax? Either way, wanna try investigating using K2 meter? Ang video ito ay nag-viral at nakuna ng CCTV camera. Pagmasdan mong maigi ang babaeng naglalakad along Maligaya Street. Ito sa may Maligaya Street yan. Dito na biglang mawawala ng ulo ang babaeng nakapula. Ang kanya. Ano yung glitch ba? Sira yung CCTV natin. Napatanong pang lalaki kung sira nga ba ang CCTV na nagkukos ng glitch. Check kay Sanchez yung mga CCTV, bakit din yan? Wala yung ulo. Pati nga nung bangga? Kasi yung Maaaring isa lamang nga itong glitch pero ang susunod na mangyayari talagang nakapangingilabot. Camera doon. Ano yung jeep dito? Ayun no, bilis. Ayun, nawalan ng preno. Ayun. Kaya lumila. Exactly mga kamulti, ang parehong babaeng nakapula na nakunan sa CCTV na walang ulo ay bigla na lamang nabundol ng dumaragas ang jeep. Hindi talaga makakaligtas. Yun nga eh. Kasing ba yung driver? Grabe yung driver.
Ang magkasintahan ito ay nagstay sa bahay ng tita nito. Nang out of nowhere, bigla silang makarinig ng ingay downstairs. Mind though, walang tao rito maliban sa kanila. Alright, so this is like really crazy. I don't know. I was wondering if something happened. That's sad. What's going on? Well, hindi na-capture ng camera ang ingay pero merong kakaiba sa video ito na dapat mong malaman. Ang Victorian house na ito ay pagmamayari ng tita ng lalaki. Nag-travel abroad ang tita nito kaya naman inatasan silang bantayan nito kasama ang girlfriend nito. Ang bahay ay napakalaki at may mga antigong kagamitan sa paligid. Aunt is overseas for the week, and she asked me and my girlfriend to come and there's a camera just watching us right now. Hey, Auntie. Ang tanging bagay lamang sa loob ng bahay na hindi antigo ay ang mga CCTV kamerang nakalagay sa paligid. Kahit na malayo ang tita ni Isaac sa bahay, gusto pa rin niya itong bantayan. Isang gabi habang tinitingnan nito ang kamera ay may napansin itong kakaiba. Agad niya itong ipinadala kay Isaac. At habang nasa loob ng silid ang girlfriend ni Isaac, ay ito ang nakunan. Watch closely or you'll miss it. It turns out na ang ingay na naririnig nila ay sanhi pala ng isang pintuan. Pero kakaiba ang isang ito dahil marahan itong nagsasara na tira pa may nagsasara nito. Although natakot sila sa eksenang ito ay mas matatakot pa sila sa susunod na mga mangyayari. Well, bago ang clip, ayon sa kanila ay palagiang nahuhulog ang walis na ito ng kusa. Palagian itong nangyayari tuwing gabi at lagi itong nahuhulog sa dining room. Isang gabi matyagang naghintay si Isaac na muling mahulog ang walis at habang naghihintay siya ay biglang ito ang mangyayari. Gaya ng dati yung walis ay nasa sahig na naman kahit na magandang pagkakalagay nito sa itaas. Tila ba nahuhulog talaga ito ng kusa? Yun ang inaakala ni Isaac. Lagi na niyang dinodocument ang mga pangyayaring ito pero hindi pa niya ito na-check sa camera. Kaya naman nagpa siya itong i-check ang mga nakunan. Upon checking ay nakita na nga ni Isaac ang paulit-ulit na pagkahulog ng broom. Kaya naman nag-request na siya sa tita nito na mag-send ng specific time at date ng pagkahulog ng broom na malapit sa dining room. Paulit-ulit niya itong pinapanood at chine-check pero wala siyang makitang kakaiba until may mapansin ito sa isang particular na video. Well, ito ang nakita niya.
Labis na nangilabot ang dalawang magkasintahan na makita na nga nila ang isang dark silhouette na siyang nakatayo sa harap ng bintana. Kung para sa iyo ay normal na ang palagi ang pagkatumba ng broom, ay mas nakakapangilabot nga naman ang biglang paglitaw ng imahe at unti-unting paglaho nito. Nawawala ito sa tuwing pumupunta si Isaac sa lugar upang tignan ito. Ayon sa magkasintahan, ng figura ay kawig ng isang bata. Well, dito na magiging katakot-takot ang mga pangyayari dahil ayon sa kanila ay may nakita silang maaaring makapag-explain ng mga nangyayari. So we found something that might explain what happened last night. These tiles are of two children that lived here at some point. This is memorialized, yeah. They memorialized him by putting him on a tile on this fireplace, and I swear this is the kid that I saw. Nakita na nga nila ang mga imahe ng bata na nakalagay sa tiles. Naniniwala silang inilagay ito para sa memorya ng dalawang bata. Pero wala sa kanilang magkasintahan maging ang auntie nila kung ano o sino ito. Maaaring ito ang mga batang nauna pang nanirahan sa bahay. Kaya naman naniniwala ang magkasintahan na talagang nakakapture sila ng totoong multo. Kung yun man ang case, maaaring ito nga ang nagpaparamdam. So ano sa tingin nyo mga kamulti? Meron kayang multo sa loob ng bahay? O maaaring merong explanation na maaari mong may bigay patungkol sa video? Ang maginang ito ay lumipat sa kanilang panibagong tahanan na dati ay isang simbahan na naitayo sa mismong itaas ng mga libingan. Hindi nga nagtagal nang makalipat sila ay nakakarinig na nga sila ng mga sounds of footstep na hindi nila may paliwanag. Wala silang makita o sino man na maaaring may gagagawan nito. Isang gabi habang nakahiga si Alex sa higaan nito ay bigla na lamang siyang makakarinig ng mga tunog na talagang bibigay kilabot sa kanya. Nakarinig si Alex ng boses ng batang tumatawag ng mama. Nagmumula ito sa kung saan at kapagtataka pa ay natutulog na ang anak nito. Muli niyang narinig ang mga boses downstairs at nagsasabi pa rin ito ng mama. Kaya pinuntahan niya ito. Labis siyang nangilabot na makita nito ang piano sa living room na kusang nagpiplay. Ang TV nito ay umandar din ng kusa at hindi na nga nagtagal ay nagsihulugan din ang mga kalat mula sa cabinet at ang upuan na nagbaback and forth na tila may nakaupo rito habang pinagmamasdan siya.
Dahil sa mga pangyayaring ito ayon kay Alex ay hindi siya makatulog buong gabi. Unfortunately para kay Alex ay mas magiging kapangi-pangilabot ang susunod pang mga mararanasan niya. Kakabalik lang nito kasamang aso sa paglalakad at malayo ang anak nito dahil nasa papa niya ito. At ang nasa loob na nga siya ng bahay ay may mapapansin nito magbibigay kilabot sa kanya. C'est une blague. C'est une blague. Mais je veux pas. Oh, gars. Alors, c'est pas possible. Nangilabot si Alex nang makita nito ang isang dark shadow figure sa loob ng bahay niya. At ang nakapangingilabot pa ay papunta ito sa kwarto ng anak nito. Well, sa kabutihang palad ay wala rito ang anak niya at ang shadow figure ay bigla na lamang naglaho. Wala ito sa loob o kahit sa ang property ng bahay. Cut to another day, habang masaya ang mag-ina ay biglang ito ang mangyayari. Viens, bébé, viens. Ang teddy bear na nasa loob ng kwarto ng anak nito ay nakapangingilabot na gumalaw. Gumalaw-galaw ito ng kusa. Pero hindi pa rito magtatapos dahil merong pang mas nakapangingilabot na mangyayari. Panoorin mo maigi ka, Multi. Non, c'est pas possible. Dahil sa mga nakapangingilabot na karanasan ito ni Alex ay naniniwala siyang haunted ang bahay. Sa kadahilanan kayang naitayo ang bahay na ito sa isang old cemetery church. Humihiling na rin ng tulong si Alex sa kung ano ang pwede niyang gawin. Pero ikaw ka, Multi, ano sa palagay mo? Ang babaeng ito na si Natasha ay mayroong kamerang nakalagay sa likuran ng bahay nito. Nang sa hindi nito may paliwanag ay may nakuna nitong kakaiba.
Ang bisikleta nito ay nakatayo sa gilid ng pader nang bigla na lamang itong gumalaw at umandar ng kusa. Kung makikita ay wala namang tao o sino man ang maaaring magpatakbo nito at malabo rin kagagawan lamang ito ng isang hangin. So maaari kayang isa itong multo na gustong kunin ang bisikleta. O may logical explanation ka patungkol rito? Ang bidyong ito ay naipost ilang taon nang nakararaan. Di umano ay naawang lalaki sa isang tindero kaya naman binili nito ang manika. Pero hindi niya inaakalang ang kabaitang ipapakita niya ay may masama palang itutulot sa kanya. Wala siyang kamalay-malay na ang manikang nabili pala nito ay isa palang haunted. Around 10 PM nang biglang ito ang mangyari. Alright, YouTube. I was just sitting down, getting ready to go to bed. And the music box up there just starts playing. Sorry, I'm a little sick. I was trying to rest, but, you know, after putting this fucking doll back on the shelf, that hand decided to move, and I put that there just to, you know, maybe these two things talk to each other? But no, the old lady that this belonged to, actually belonged to her mother, and she said that she calls it squeaky because at night you could hear the doll squeak, which I did hear it squeak. Holy shit. Holy shit. Holy shit, did you guys see that? My hands are shaking. Sorry. Let me switch the other hand. Holy shit, the hand just moved. This thing at night squeaks and when I put it inside that chest. So I thought, you know, maybe I'll give it a second chance and, you know, put it back on the shelf. But clearly the thing wants to start the music box back up. Because, you know, that's a great idea, you know, just to stick it back on a shelf next to a creepy box and stick it next to a doll head. So, you know, that's a good job for me. I'm actually probably going to lock this thing back up. Its hand moved out more, dude. Screw that shit. You can stay up on the shelf because you're not gonna turn on a music box like this my hand did. I'm getting the key to open up this chest because that shit. You squeaky. You could stay inside this chest. I don't want to hear you squeak. I don't want to hear you making noise. Kahit alam ng lalaki na may kakaiba sa manikang ito ay binili niya pa rin ito. Sa mga oras na yon ay bigla na lamang niyang narinig ang musical box na tumunog ng kusa at maya't maya pa ay nakunan ng kamera nito ang pagkalaw ng kamay ng manika bago tuluyang nahulog ang ulo nito. So ano sa palagay mo ang nangyayari ka, Multi? Maaari kayang possess ang doll o maaaring curse ito? Magpagayon pa man ay nasa iyo ang husga. At kung ako ang tatanungin ay ayoko talaga ng mga manika. Ang paranormal investigator na ito na Dark Gate area ay pumunta sa isang kinatatakutang kakahuyan. Di umano ang kakahuyan ay kilala dahil maraming bata ang nawawala rito at isang demonyo ang namamalagi rito na naging bunga ng iba't ibang ritual na isinagawa sa mismong kakahuyan. Magpagayon pa man ay hindi nagpatinag ang mga investigator na ito at pumunta pa rin sa lugar kahit na alam nila ang kasaysayan at kung bakit pinangingilagan ito. Well, habang nandito sila sa kalagitnaan ng gabi ay may mangyayaring
talagang hindi nila may paliwanag. داستانای اینجا خیلی زیاده ولی گفتم یکی از مهمترین مسائلی که ما رو کشونده اینجا اینه که یه پسر 14-15 ساله، یعنی یه پسر بچه اینجا مفقود شده و هنوزم که هنوز پیدا نشده. تقریبا الان گفت از سال 92 گفتن آره؟ گفت تقریبا 10-11 سال 92 آره. و جالبی موضوع اینه که صدای اون پسر بچه، کسایی که اومدن اینجا موندن تا صبح، خیلی ها میگفتن ما صدای جیغ زدن و داد زدن یا بهتر بگم شکنجه کردن یه پسر بچه، یه صدای بچه میشنیدن اینجا. و دلیل اصلی که ما اومدیم اینجا هم همینه. صدا خشکی آتیشه عزیزم تو چی شو؟ Ilang oras silang naghihintay sa kakawayan pero wala silang karanasan na kakaiba. Wala silang may pakita sa mga viewers. Kaya naman nagpasya silang muling pumasok sa tent. At dito na nga, biglang may mangyayari. Out of the blue ay bigla na lamang may sumagi ng tent nila. Dito ay labis silang naalarma dahil maliban sa kanilang dalawa ay walang tao sa paligid. صدا خشکی آتیشه عزیزم تو Bigla na lamang bahagyang umangat ang window tent. At kung makikita nga mula sa loob ay hindi nila ito ginalaw. At makikita rin sa labas na walang tao o sino man ang nagpagalaw nito. Talaga nga namang nakapagtataka at malabong maging fake ito. Well, ang susunod pang mangyayari talagang magbibigay kilabot pa sa kanila. داره مثل کشیدن رو چوبه یه همچین حالتی داره. اصلا نمیشه بگی آره چیز داره. چی بود اون؟ یا خدا 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 چی بود این؟ کیه؟ Uli isang malakas na impact na naman ang tumama sa tent. Labis silang nagtataka dahil wala man lang silang marinig kahit na footstep na papalapit sa kanila. Tila ba sinasadya ito at gusto silang palabasin sa loob ng tent. بابا مواظب باش. چی شد؟ چی شد؟ بیا. چی شد؟ خوش. Sapain. Nakita mo ba habang pinagmamasdan nito ang tunog mula sa kahoy ay bigla na lamang may unseen force na kumatak sa bag nito. بابا مواظب باش. چی شد؟ چی شد؟ Dahil sa pangyayari ito ay nagpasya na nga silang bumalik sa tent at kunin ang mga gamit nila upang itigil ang investigation. Pero nang i-review nila ang camera na nakunan sa paligid ay dito napagtanto nila hindi lang sila ang nasa kakawayan, umpisa pa lamang ng investigation. ثبتی‌های مهم ویدیو بچه‌ها اینجا رو ببینید.
ما اینجا فکر کردیم گفتیم خب شاید چوب آتیش گرفته و بالاخره یه تکونی خورده و افتاده، ولی بچه ما اینجا تازه آتیش رو روشن کرده بودیم و این خیلی خیلی عجیبه. یکی از سبکی‌های عجیبمون توی جستجوی این جنگل. رفقا ببخشید از اینکه یه مدت نبودیم، یه جا به جایی داشتیم و سعی میکنیم جبران کنیم. بچه تو این سبکی دقت کنیم، یه چیزی از پشت درخت، ببین این سرعته طبیعی خودشه، ببین چه سرعتی میاد سر کشون. اینجا صحنه هسته ببینیم قشنگ میاد. حالا نمیدونم روی فیلتر سولاریزه کاملا مشخص سبکی باید. Isang dark silhouette na nga ang nakunan pala ng kamera na nasa likuran ng tent na siya palang may kagagawan ng paggalaw nito. So ano sa palagay mo, Kamulti? Totoo nga kayang haunted ang forest na ito? At kung ikaw ang tatanungin, kaya mo rin bang mag-camping sa lugar na ito?